Mga kwento ni Thelmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Astro. Kasalukuyang nasa Dubai. Napasulat at nagbabakasakali na baka maisali ang kwentong ibabahagi ko dito sa channel niyo. Ito ay patungkol sa kapatid ng lolo ko at sa mismong lolo ko. Hindi ako sigurado kung totoo ba o hindi. Nakadepende na po sa inyong lahat. Itago natin ang lolo sa pangalang Bado, habang itong kapatid niya ay si Dondon. Maraming namamangha kay Dondon kasi nga sa taglay na abilidad nito. Magaling itong manggamot. Hindi nga noon lubos sa kalain ng lolo ko kung paano naging albularyo ito. Maging ang buong pamilya. Buong angkan namin sa kapanahunang yon. Nagsimula ito noong dekada 70. Sa may lugar ng Sugod, Leyte. Doon sila nakatira. Ngayon kasi napakalayo na ng itsura nito kumpara noon. Bihira pa mga bahay noon. Maliban na lamang sa mismong sentro. Basta na lamang umano noon may nilapitang mga tao itong si Dondon. At isa sa mga taong ito ay may sakit. Napapunta sana sa isang albularyo malapit sa lugar nila. Pero hindi na nakadaong doon. Bagkos ay nawala ang sakit nang may gawin dito si Dondon. Naroroon mismo si Bado. Kasalukuyan kasi silang pauwi galing sa kanilang uma. Ayon kay Bado, hinawakan lamang umano ni Dondon ang noo ng tao. Tapos ay inihipan ng mga mata. Sa pagkakakilatis ni Bado, ang daming kakid o galis sa katawan ng taong yon. Bali binata yun at siguro yung mga kasama ay mga magulang. Kitang-kita ni Bado na may naglabasan sa ilong nito na para bang mga maliliit na langaw. Bukod pa dyan, biglang umalingasaw ang napakabahong amoy na animoy bulok na isda. Pagkatapos itong maihipan sa mata, saka pa lamang nangyari umano yon. Kalmado pang nagwika si Dondon at ang sabi nito, "Magaling na po ang anak nyo." Matapos nun, tumingin si Dondon kay Bado at nagsabing umuwi na umano sila. Binagabag ng gusto itong si Bado. Saksing buhay kasi siya at hindi siya maaaring magkamali sa kanya mga nakita. Gumaling yung binatang yon dahil nakita niyang pagsigla ng mukha nito. Pinagpawisan pa. Nga pala, 3 silang magkapatid. Ang panganay ay isang babae at laging kasama ito ng kanilang nanay sa paghahatid ng gulay at pagtitinda sa merkado. Mga ani lamang din nila nun. Habang kasunod naman ito ay itong lolo kong si Bado at ang bunso nga ay si Dondon. Si Bado noon ay nasa 18 taong gulang habang itong si Dondon ay nasa 15. Sila magkakasama palagi sa uma. Ang tatay kasi nila ay ibang pinagkakaabalahan. Ang ibig kong sabihin, ibang pamilya na yung pinagkakaabalahan at iniwan sila nito. Pero naroroon lamang din malapit sa lugar na nakatira. Kung kaya't nakikita nila ito paminsan-minsan. Wala naman sila magawa-gawa ng hindi kasal ang tatay at nanay nila nun. At doon ito nagpakasal sa ibang babae. Hindi nila alam ang dahilan. Basta ayon sa nanay nila, parang ginayuma umano ang tatay nila nun. Basta na lamang kasi itong nagbago na parang hindi niya nakilala. Ang nanay nila ay itago na lamang nating Elisa, habang ang kanilang ama ay si Carlos. Malaking tao at hindi maipagkakaila na parang mistiso ito dahil may itsura talaga. Anak kasi yun ng dayong Espanyol na minsan ang sumakop sa bansa natin. Sa mga puntong papauwi sila noon ni Bado at Dondon, tinanong ni Bado ang kapatid kung ano ba ang ginawa nito at saan nakuha ang abilidad.
Ngumisi lamang umano itong bunso niya tapos sinabing hindi niya rin alam nun. Mula ng araw na yon, dinagsa ng mga pasyente ang bahay nila. Kinabukasan kaagad, may mga bumungad nun. Pero mariing itinatanggi ni Dondon na hindi siya manggagamot. Wala siyang alam. Kung ano-mano ang narinig ng mga tao patungkol sa kanya ay maaaring nagkataon lamang yon at isang tsamba. Baka sa mga oras na inumano, pagaling na talaga ang pasyente. Pero hindi naniwala ang mga ito. Lalo na ang matanda doon na isang albularyo na may kasamang pasyente na hindi niya mapagaling-galing nun. Ayon dito, hindi umano nagkataon yon. Dahil ang isang barang umano ay hindi nakukuha kaagad o gumagaling ng kusa. Bagkus ay may gagawin dito na siyang napakahirap na proseso. Pero saglit lamang daw itong pinagaling ni Dondon nun. Dagdag pa nito, wala siyang nararamdamang kakaiba kay Dondon, pero alam niya sa sarili na nakakamangha ang katangian nito sa oras na gamitin. Nagtanong si Bado sa albularyong yon sa kung ano bang pinagsasasabi nito. Pangalanan natin ang manggagamot na Jose. Yung katangiang likas, iho, hindi makikita sa isang tingin at malakas ang pakikiramdam. Katulad ng ginagawa ko ngayon, pinapakiramdaman ko ang kapatid mo. Natural lamang pero alam kong may tinatago eh. Dondon, huwag kang mag-alala dong. Kaibigan ako at nais ko lang manghingi ng tulong para dito sa pasyente ko. Naway paunlakan mo sana. Tinitigan ni Dondon ang pasyente. Hindi lamang yon, kung hindi pati ang iba pang bumisita sa araw na yon. Tapos ay tinitigan niya si Bado. Tumango ito at sinabing iisa-isahin niya umano lahat. Pero siya lang at si Bado ang magiging kasama ng pasyente. Yung nanay nila noon ay labis-labis ang pagtataka. Nagulat ito gawa ng sa hindi inaasang pagbungad ng mga tao. Natanong pa ito sa kung anong nangyayari. At yun, si Bado na ang nagpaliwanag. Manggagamot na daw itong si Dondon. Kuya, pasunurin mo yung isang yan. Doon tayo sa likod sa may kakahuyan. Tapos kapag natapos ko na yung isa, tumawag ka ng kasunod. Matapos makapagsalita ni Dondon, tumalikod at naglakad ito patungo sa likod ng bahay. Diretso lamang yon hanggang sa naglaho sa may kakahuyan. Si Bado naman, hindi pa nagkakaulirat. Gawa ng balot siya ng pagkabagabag. Hanggang sa nagsalita itong albularyong si Mang Jose. Ayon dito ay sundin umano ang sinabi ng kapatid ni Bado. Doon pa ito nagmungkahi si Bado na sumunod na sa kanya at ang pasyenteng ito ay walang iba kung hindi yung idinulog ni Mang Jose noon. Kabado si Bado habang binabaybay niyang daan. Para bang ibang mundo na umano yon. Parang hindi niya nakilala ang pinagagagawa nila. Bigla na lamang napuno ng kababalagan ng lahat. Nakita niya si Dondon sa dulo. Doon mismo sa kung saan ito ang lugar na pinag-uulingan nila kapag walang ibang pinagkakaabalahan. Tanghaling tapat noon pero may sapat na lilim naman doon kung kaya't hindi mainit. Para siya noong isang utusan. Nagkumpas ng kamay ito at sinabihan ng pasyente na itago na lang sa pangalang Ana na lumapit kay Dondon. Babae ang pasyenteng idinulog ni Mang Jose. Palisa tingnan. Ang lalim ng mga mata na waribay walang maayos na tulog. Nagtanong si Dondon kung ano ang hinanaing ng babae. Ay naman dito. Gabi-gabi daw siyang hindi nakakatulog dahil sa kung ano-anong nakikita. Kasama na umano dyan ang nakakapangilabot umano na boses. Ayon umano sa albularyong si Mang Jose ay ginagambala umano siya ng kapre. Itong elemento ay base sa pagtatawas. May gusto daw sa kanya.
Tumangulang si Dondon tapos saglit na tumitig ito kay Bado. Ito namang si Bado ay hindi alam kung anong nilalaman ng isip ng kapatid. Kinikilabutan siya sa mga puntong yon. Sa kauna-unahang beses, doon pa lamang siya nakaramdam ng takot sa kanyang kapatid. Napakaseryoso na mukha. Tapos kung magsalita, napakapulido. Ilang saglit noon ay ipinikit ni Dondon ang kanyang mga mata. Tapos tumalikod ito at para bang may kinakausap. Umaabante ng lakad patungo pa sa liblib at pagbalik nito ay hinawakan ang kamay ng dalaga. Tinitigan sa mata si Ana at sinabing, "Hindi lang kapre ang gumagambala sa'yo. May mga duwende din. Pabasbasan niyo ang bahay niyo. Kulang lang ng basbas ng pare. Pero natitiyak akong hindi ka nagagambalain pa. Pakidilat na mga mata mo." Inihipan nito ang mga mata ng dalaga, maging ang bunbunganan, tenga, sabay tapik sa balikat. Kitang-kita ni Bado noon na para bang mapapaluhod yung babae. Lumambot ang tuhod nito. Pabagsak na sana yun pero mabilis na tumindig na maayos. Ayon kay Lolo Bado, may nararamdaman daw siyang kakaiba sa paligid nun. Dapat kasi mainit-init gawa ng tanghali at maganda ang panahon. Pero napalitan ng konting lamig at kasama ng mahinang hagapas ng hangin. Nawala din naman yon kaagad pero ramdam na ramdam ni Bado yun. "Ihatid mo ito kuya. Tapos yung iba naman ang dalhin mo dito. Sa tingin ko ito lang naman ang may sakit na peligro at may kinalaman yung elemento eh. Kumpara doon sa iba na tingin ko, puro pang aabuso lang sa katawan." Inihatid nga ni Bado ang babae. At nang bumugad na sila sa albularyong si Jose, nagtanong ito kung ayos na ba. Nagkibit balikat si Bado. Wala naman siyang maisasagot na iba, maliban na lamang sa ipinahatid na sa kanyang babae. "Tingin ko napagaling ng kapatid ko. May sinabi naman sa babae si Dondon. Yung dalaga na po'y magpapaliwanag sa inyo." Ang sabi nga ng babae, papabasbasan naman ang bahay at wala na umanong gagambala sa kanya. Bukod pa dyan ay hindi lang umano kapre kung hindi may kasama pang diwende. "Sabi ko na eh, tama ako. Kapre nga at may iba pa. Ang galing ng kapatid mo, Bado. Saan ba natuto yan? Tingnan mo, makikita naman sa mukha nitong pasyente ko na kampante na at nagbalik sigla. Pasabi na lamang na babalik ako dito sa oras na napabasbasan ang bahay." Hindi naman nagsalita si Bado. Pagkaalis ni Ana at Mang Jose ay tumawag na si Bado ng isa pa at pinasunod sa kanya. Pero iba ang ginawa ng kapatid niya sa mga sumunod. Payo lamang na iwasan ang mga ipinagbabawal na pagkain. Iwasan din ang nakagawiang bisyo at iba pa. Walang pikit-pikit ng mga mata yon. Basta ang bilis daw natapos. "Gagaling ba yung mga yon?" tanong ni Bado sa kapatid. Ayon naman kay Dondon, magaling naman talaga umano ang mga yon. Sila lamang ang naglilika o gumagawa ng paraan para magkasakit. Hindi niya umano matutulungan yung ganon dahil lalabas na kinukonsinti niya ang isang tao. Dapat ay matuto umanong pagpahalagahan ng buhay na ibinigay ng Diyos. Sa mga narinig ni Bado sa kanyang kapatid, nagmistula umano itong pastor. Samantalang alam niya naman sa sarili na hindi ito relihiyoso. Papanong may alam ito sa Panginoon? Isa pa'y napakabata pa ni Dondon para sangbitin ang mga litanya na maririnig mo lamang sa mga maraming alam na tao at nasa husto ng edad. Para ba umanong may sapi itong kapatid niya? Magpaganon pa man ay hindi niya na pinuna pa. Minabuti niyang manahimik na lamang nun. Nag-uusap silang pamilya pagsapit ng gabi. Kinukulit itong si Dondon. Bakit naging ganoon ito at bakit naging ganito?
lalong-lalo na't parang hindi na nila kilala. Pero hindi ito sumasagot. Maliban na lamang sa pagngiti nito kasabay ng pagkibit balikat. Para bang epidemya na mabilis kumalat ang balitang isang bantugan si Dondon. Maging ang mga kapitbahay noon ay napag-uusapan na ito. At sa lahat ng mga kakilala ng kanilang pamilya. Naging usap-usapan noon na si Dondon hindi umano ay isang katawang tao na pinasukan ng isang milagro. Kumaga, may sumasapi dito, isang santo, o hindi naman kaya yung tinatawag na sugo. Dahil kung albularyong ang literal dapat umano, dumadaan pa ito sa tinatawag na tahas. Marami pang proseso yon. Bagamat may tahas ay karaniwan ng pagsasagawa ng debosyon at isang seremonya. At higit sa lahat, ang pag-aaral ng karunungan. Pero ang nangyari kay Dondon, ora mismo at napakarami kaagad nang nalalaman nito na siya namang naging malaking katanungan kung paano nangyari. Lalo pat walang inaamin ng binata maliban na lang sa pagkibit balikat nito. Maging si Badu noon ay patuloy sa pagkabagabag dahil alam niya namang may abilidad ang kapatid niya pero wala talagang sagot sa mga katanungan. Sinanay niya na lamang ang sarili na sa likod ng pagiging misteryosong tao ng kapatid niya. Iniisip niyang si Dondon pa rin ito at ang kapatid niyang mabait na may taglay na kakaibang abilidad. Nagtuloy-tuloy sa pagdagsa ang mga tao. Minsan kapag sa tingin ni Bado na wala namang karamdamang kakaiba, inuunahan niya ito. Sinasabihan niyang hindi ginagamot ng kapatid niya ang sakit na normal. Napakarami umano kasi. At syempre, naaabala ng kanilang tipikal na trabaho sa pamilya. Mabuti sana kung tumatanggap ng pera itong si Dondon pero hindi. Pinaalis lamang ang mga pasyente. Kahit abutan pa ito ng pera. Pagpapaalis lamang umano ang tugon nito. Hanggang sa isang araw noon, biglang may napadayong tagabaybay. Lalaki ito at nasa husto na ang edad. Kasalukuyan noong nasa uma ang magkakapatid. Ito kasing daanan patungo sa bahay nila. Daraan muna sa lupain yon. Nagtanong pa ito kung sino ang nagangalang Dondon. Ito si Dondon. Ano po ba yung sadya nila? Tumawa yung lalaki. Nakakabingi umano pakinggan ang paghanga ng mga tao kay Dondon na maging sa kanilang lugar ay nakaabot na. Gusto niyang makita ito sa personal, pero taliwas umano sa kanyang inaasahan. Dahil wala naman umano siyang nararamdamang kakaiba doon. Albularyo din umano siya at nawawala ng tiwala sa kanyang mga tao. Imbis na lumapit sa kanya ay dumadayo pa ng malayo para magpagamot kay Dondon. Pangalanan na lamang natin itong Ricardo. Abay, ito pala yung bubungad sa akin ah. Kaala ko pa kung gaano kalakas. Wala naman eh. Hindi kaya niloloko niyo lang ang mga tao. Wika pa nito habang papalapit sa magkapatid. Kalmado lamang umano si Dondon nun. Hindi pinapansin yung taong yon. Habang si Bado ay halata na sa mukha na tila ba nag-iinit ng ulo. May pagkasarkastiko ang tono ng pananalita at hindi niya maiwasang isiping napakayabang ng Ricardong yon. Walang niloloko yung kapatid ko. Ako na mismo yung magsasabi sa'yo dahil alam ko ang ugali niya. Maya-maya pa'y malapit na sa kanilang taong yon. Tinitigan ito si Dondon. Umiiling ito na para bang hindi makapaniwala. Iginiit nito na manloloko daw sila nun. Huwag umanong paglaruan ng mga tao. Huwag pagkakitaan ang pagpapanggap na albularyo. Parang sasabog na ang ulo ni Bado nun. Sinabi niyang hindi kumikita ang kapatid niya dahil hindi naman ito tumatanggap ng abuloy. Nagagalit pa ito kapag inaabutan ng pera. Baka binabaliktad mo yung sitwasyon, Ginoo. Baka ikaw yung pinagkakakitaan at medyo naiinggit ka dahil nga nawalan ka ng hanap buhay mo. Hindi natiis na sabihin niyo di Bado kung kaya nakapagbitaw talaga siya ng salita.
Bagay na tama lamang ito para na rin matigil na itong taong ito. Nagalit umano ito at naghamon. Titingnan niya umano kung sino ang lehitimong albularyo at hindi nun. Dinuro pa ng kamay si Dondon at sinabi nitong makikipagsubukan siya sa binata. Tumayo si Dondon, pero sa kabila ng init na mga litanya ng taong ito, naging kalmado yon. Pero itong si Bado ay hindi talaga naatim. Talagang kung anong gusto ng tao ay papatulan niya. Bakit ba umano ang kapatid niya naroroon naman siya? Pwede silang magsuntukan kahit maghapon pa dahil walang aawat sa kanila doon. Kuya, hayaan mo na. Kalmahan mo lang ang sarili mo. Lalala lamang ang sitwasyon. Ginoo, hindi ako nakikipagsubukan. Wala akong alam dyan. Totoo naman yung sinasabi mo. Wala akong abilidad. Pero ang mga tao kasi ang lumalapit sa akin. Hindi ko gusto ito. Pero ano bang magagawa ko? Pasensya na at naapektuhan ka pala. Hayaan mo. Kapag may lumapit sa akin, tatanungin ko kung galing ba sa'yo. At kapag galing sa mga kamay mo, hindi ko papaunlakan. Pababalikan ko sa'yo. Pwede ba yon? Namanga si Bado nun. Napakagaling gumawa ng pangungusap ng kapatid niya na para bang napakahaba na ng kanyang karanasan sa pakikipag-ugnayan. Pero sa likod nun, para bang hindi napayapa ang isipan ng bisita. Nakapagbitaw na umano siya ng kataga at dapat daw itong mangyari. Nang malaman umano ni Dondon kung sino sa kanila ang totoong albularyo. Kahit na inamin ni Dondon na hindi siya albularyo, pero nagpupumilit pa rin si Ricardo. Hanggang sa bigla na lang naging seryoso at medyo may kabigatan na ang boses ni Dondon, na siyang nagpatulala at mas lalong nagpamangha kay Bado. Sinabi ko naman na hindi ako albularyo, pero mapilit ka. Siya sige, papayag ako. Kuya, ano mang makikita mo sa atin lang to Ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko manggaling sa'yo kung anong klaseng subukan ba ang gusto mo. Mas maganda kung itak sana pero para sa'yo. Suntok na lang na alam mong ito ng pinakamalakas para sa'yo. Yung sagad ba? Susuntukin mo ako sa dibdib. At kapag napatumba mo ako, abay susuko ka agad ako. Pero kapag hindi, ako naman yung susuntok sa'yo Bibigyan pa kita ng isang pabor. 3 beses kang susuntok sa akin abang isa lang yung igaganti ko sa'yo. Ayos ba sa'yo yun? Dahil dito ay napasabat si Bado. Ang sabi ay paano naman siya tatablan malaking tao ngayon. Kumpara sa kapatid niyang maliban sa bata ito. Patpatin pa. Ako na lang yung susuntok. Ako na Dondon. Huwag ka. Alam kong hindi mo kaya. Mga iho, iba yung may taglay na karunungan. Kahit gaano pa kanipis yung pangangatawan basta lihiti mo lang, may lakas siyang papantay sa sino mang makikisig na tao. Ganito na lang. Si Dondon ang susuntok sa akin. Pero kapag gumanti ako, sa'yo ako susuntok at hindi kay Dondon. O di ba nag-aalala ka? Medyo magaan para kay Bado ang pabor na ibinigay. Kahit papano, malaki naman ang pangangatawan niya at tiyak kakayanin niya ito. Pumayag si Bado at sinabing siya ang magpapaganti at wag lang sa kapatid niya. Pero, sa akin siya gaganti kuya. Huwag ka mag-alala. Kilala mo naman ako. Matatag ako sa anumang sandali. Wika ni Dondon sabay lapit kay Ricardo. Sa mga puntong yon, sinasabihan siya ni Bado pero hindi nakikinig si Dondon. Hanggang sa halos magkadikit na ang katawan ni Ricardo at Dondon. Hinatak ni Bado ang kapatid niya pero bigla na lamang siya nitong pinangdilata na mata. Ang sabi ko, ako na kuya. Huwag kang mag-alala kuya. Walang mangyayari. Magtiwala ka lang. Binitawan ni Bado ang kapatid. Napapailing na lamang ito. Kasi nga talagang dihado si Dondon.
Bumubungis-ngis pa itong si Ricardo. Tapos sinabing kung handa na ba umano si Dondon nun. Pwede nang magsimula ito. Konting puder lamang umano ang ikakarga niya para kahit papano ay maging patas. Hindi, isagad mo na. Di ba yun naman yung sabi mo? Ang lakas na sa tingin mo, sagad. Yun yung gagawin. Isagad mo. Ako ang dapat magsabi para maging patas. Pagkatapos nito, magbabago ka. Itatak mo yan sa isip mo. Malaking pagbabago ang mangyayari sa'yo na maaari mo pang ikabaliw sa kakaisip kung bakit. Handa ka na ba? Wika ni Dondon. Mga 1 minuto, nagpakawala ng pagsuntok ang binata. Sa dibdib ito pinatama at parang wala lang nangyari. Hindi man lamang nayanig ang katawan. Pero makikita sa mukha ni Ricardo ang panlalaki ng mga mata nito. Para bang hindi humihinga. Ilang segundo ang nakalipas. Sumuka ito ng sumuka. May kasamang dugo yun. Napaubo si Ricardo at unti-unti yung lumuluhod sa lupa. Habang nangyayari ito, nakanganga si Bado. Dilat na dilat ang mga mata. Samantalang si Dondon noon ay nakatitig lamang kay Ricardo. Hindi magkawari si Ricardo, Sir Seth. Dumadaing ito matapos lumuhod sa lupa. Hanggang sa bumagsak ang katawan sa uma. Gumulong-gulong na wari ba may sobrang sakit sa buong katawan. Pasensya na, minaliit kita. Saan ka ba kumukuha ng lakas? Hindi ko ramdam yung sayo eh. Hindi ko ramdam yung mabigat na karga at presensya. Ayon naman kay Dondon, maski siya hindi niya alam. Kaya nga sinasabi niya umano na hindi siya albularyo. Sinabihan ito ni Dondon na umuwi na at magbagong buhay. Babalutin ka ng maraming katanungan. Baka balikan mo pa ako. Pero pinapaalala ko kung anong nangyari sa iyo ngayon. Iba na sa susunod. Natitiyak kong ikakamatay mo na talaga. Walang makakapantay sa katagaan ng Panginoon. Kaya huwag kang magmarunong, Ricardo. Umalis ka na. Hirap na hirap si Ricardo sa pagtayo. Paulit-ulit itong bumabagsak sa lupa na parabang malaki ang pinsala nun sa katawan. Hanggang sa tuluyan na itong nakalisan. Si Badu naman, animoy nakatirik na kandila habang dilat na dilat pa rin ang mga mata. Nakatitig siya sa kapatid niya at hindi man lamang nakapagsalita. Bumalik lamang ito sa trabaho. Tapos yun, parang wala lang talagang nangyari na siya namang magkabaliw-baliw si Bado kasi hindi niya talaga napagtatanto kung paano nangyari. Hindi siya kumibo nun. Nakatitig lamang siya kay Dondon. Hanggang sa napagpasya niyang umuwi na. Pagkarating sa bahay ay may tao na nakaupo sa kanilang beranda. Babae yon at mabilis na pumasok sa isip niya na baka pasyente ito. Mag-isa lang at sobrang likot ng mga mata. Nagtataka siya noon kung saan ito dumaan gawa ng dapat ay makikita nila ito bago pa makarating sa kanila. Tinanong ni Bado ang babaeng ito at ang sabi naman noon ay sa kakahuyan daw siya dumaan. Tinuro pa ng babae kung saan banda yon. Diyan naman talaga ako dumaan. Nasaan ba si Dondon? Tanong ng babae. Pansin ni Bado na may kagandahan ito na para bang anak ng mayamang tao. Maputi at talagang may sapat na tindig. Yung mga mata, parang banyaga na kulay asul. Magpapagamot ka ba? Ano, may kakaibang karamdaman ka ba? Yung kapatid ko nasa uma pa, pero mamaya darating na yon. Ayon naman sa babae, hindi daw ito magpapagamot. Dumalaw lamang daw siya noon dahil hindi na nagpapakita sa kanya si Dondon. Nagtaka si Bado. Gawa ng
Hindi pala pasyente at parang may ugnayan ito sa kapatid niya. Nagtanong siya sa pangalan at ang sabi ng babae, si Dondon na lamang umano ang tanungin. Umalis ito. Doon din dumaan sa kung saan ito nanggaling. Sa kanluran ng kanilang bahay na siya namang alam niyang napakaliblib. Takang-taka itong si Bado. Isa na namang katanungan sa isip na Bado kung sino ang babaeng yon. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa naglaho na lamang ito nang makapasok sa may kakahuyan. Dahil sa lakas ng kuryosidad, pinuntahan ni Bado ito. Tumatakbo siya noon at hinahabol niya ang babae. Pero nang makarating ito sa liblib, wala na siyang naabutan pa. Hinagilap niya pa yon at halos makarating na sa kabilang nayon. Pero wala. Hindi niya na nasilayan pa. Pagka-uwi ni Bado, naroroon na sa bahay si Dondon. Ang nanay Mila ay hindi pa dumarating. Maging ang kapatid na babae wala pa rin. Hapon na. Abala si Dondon sa pag-asikaso na makakain para sa hapunan. Tinitigan pa ni Bado. Inoobserba ng kapatid. Hanggang sa nagsalita ito. Ang sabi ay ano ba daw ang sadya ni Bado at bakit tila may gusto itong sabihin. Mantakin niyo. Nakatalikod yan at alam ni Bado na hindi siya nasilayin nito. Pero bakit alam ni Dondon na naroroon siya? Hindi na pinuna ni Bado. Iniisip niya kasing may abilidad nga pala itong kapatid niya. Dondon, may nagpuntang babae dito. Kilala ka niya at may sinabi sa akin. Napabisita daw siya dahil hindi ka na nagpapakita sa kanya. Sino ba yon? Saglit na patigil si Dondon sa ginagawa. Tapos tinatapik-tapik nito ang ulo na wari ba'y dismayado. Oo nga pala, nakalimutan ko na. Sobrang abala kasi lagi eh. Halos araw-araw na lang may bumibisita. Hindi ko na siya napaglalaanan ng panahon. Sinong hindi napaglalaanan ng panahon? Sino yon? Nagdami mo ng lihim, bunso ah. Pwede ba pasagin mo na yung pagkagulo nitong isip ko? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaroon ng abilidad? At lalong-lalo na, sino yung ubod ng gandang babaeng yun? Parang diwata eh. Sa kabila ng mga sinabi ni Bado, walang sinagot sa kanyang kapatid. Bumalik lamang ito sa ginagawa. Kung kaya naman inis na inis itong si Bado. Lumapit siya sa kapatid at hinila niya ang kwelyuhan nito at isinampa sa isang haligi nun. Muli niyang pinakawalan ng mga katanungan niya. Maging ako kuya, naguguluhan din. Hindi ko masagot-sagot yung mga katanungan sa isip ko eh. Mahirap ipaliwanag. Pumunta ako nun sa ulingan. Umuulan yon. At plano kong isilong yung mga uling. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Dondon, nakakita umano siya ng liwanag. Nasa liblib ito at nakakasilaw umano yon. Pinuntahan niya. Tapos ay may bumungad sa kanyang babae. Hindi niya ito kilala. Maganda umano at parang isang anghel. Aminado naman siyang hindi siya relihiyoso pero naniniwala siya sa mga kakatuwang bagay. Hindi naman nagtagal yon dahil naglaho umano kaagad ang babae kasama ng nakakabulag na liwanag na yon. Pero lagi niya umanong napapanaginipan ito. Sa panaginip na yon ay may sinasabi ang babae. Isa umanong mungkahi yon. Tumulong sa mga taong nangangailangan. Pagkakalooban daw siya ng abilidad na siya magiging kasangkapan ni Dondon sa pagtulong. Nung una, baliwala pa yun kay Dondon pero may nagpapakita sa kanyang babae. Naiiba ito sa nakita niyang babae sa harap ng nakakabulag na liwanag. Tao kasi ang nagpapakita sa kanya. At ang pangalan umano nito ay Sonia. Akala niya Dayo at akala niya din ay nakikita nila itong lahat. Gawa ng doon mismo sa bahay nila ito nagpapakita.
Pero napagtanto niyang siya lamang ang nakakita dito. Ayaw niya namang sabihin kay Bado at baka isiping nababaliw na siya. Maging sa mga magulang niya, ikinubli niya yon. Hanggang sa may inamin umano ang babaeng yon. Yung nakita umano niya sa liwanag. Siya yon. Nakulangan kasi sa paniniwala si Dondon kaya nagpakita na ito sa anyong tao. Hindi alam ni Dondon kung anghel ba yun at kung anong elemento, pero may mga tinuro ito sa kanya. Kataga umano ng Panginoon na siyang magagamit sa pagtulong, at ito na ang abilidad na ibinibigay para sa kanya. Nasubog niya ang mga katagang yon. Napakabisa. Pasensya na po pero hindi pwedeng sabihin dito kung ano-ano ang mga yon. Meron akong idea pero ikinukubli ito ng pamilya namin. Nilubag na salita na gawa sa Latin. Parang orasyon ito na karaniwang makikita na nakalathala sa libro. Pero iba ang pagkakabuo. Gabay umano ni Dondon si Sonia. Kung saan ito nakita ni Dondon sa kauna-unahang pagkakataon, doon ito madalas nang gagaling. At dahil nasabi ni Dondon na wag nang magpakita sa bahay niya, dahil siya na lamang umano ang dadalaw dito, pumayag daw yon. Pero kailangan ay palaging nagpapakita si Dondon kay Sonia. Kapag hindi ay mapipilitan itong lumapit sa kanya sa kahit saan man magpunta. Gusto man ng babaeng yun na masubaybayan si Dondon at baka ginagamit ang abilidad sa hindi maganda. Kuya, tingin ko may tiwala sa iyo si Sonia eh. Nagpakita eh. Kaya hindi ako makasagot kanina kasi nga naguguluhan ako. Sana kuya, kung anumang nalaman mo ngayon, atin na lang to. Si Sonia na rin yung nagsabi na huwag isisiwalat yung lahat. Maliban na lang sa pinagkakatiwalaang tao. Siguro naman nabibilang ka na doon. At ikaw yung kauna-unahang nasabihan ko nito dahil may tiwala ako sa'yo. Ganon din si Sonia. Ano ba siya, Dondon? Anghel? Sugo? Ayon naman kay Dondon, hindi siya sigurado. Wala naman kasing binabanggit si Sonia sa pagkakakilanlan talaga nito. Sa totoong pagkatao o anong klaseng nilalang, maliban na lamang sa kakarampot na pangalang Sonia. Pero dudaw man si Dondon na isa yung anghel. Kung ganun, kautusan pala yung ginagawa mo. Kailangan mong tumulong ng walang kapalit na parang Mesiyas. Kaya pala hindi ka tumatanggap ng pera ha? Siguro kung nagpatuloy yung lihim mo, baka pabaliw-baliw ako. O bueno, kasama mo ako sa misyon mo. Ano ba mga dapat gawin? May gagawin ba kuya? Nasobrahan ka naman sa drama. Normal lang. Hindi yung tipong magpapasikat. Basta, nararamdaman ko na may paparating na malaking subok sa buhay ko. Apektado kayo dito. Simula pa lang yung nangyari kanina sa uma. May mas malala pa dun kuya. Simula ng araw na yon, tinuring ni Bado ang kapatid na isang sugo. Sandata ng Diyos Ama. Kung kaya naman sa lahat ng pinagkakaabalahan nito, naroroon si Bado. Maging ang pag-alis nito ay nakabuntot siya palagi. Ang pamamayagpag noon ni Dondon ay may kasamang panganib, Sir Seth. Ang daming naririnig ni Bado ng mga banta. Doon din ito nanggagaling sa mga albularyong taga-ibang lugar. Mantakin yung manloloko daw ito dahil wala naman silang nararamdaman sa binata. Para lang ding si Ricardo na ganun ang rason. Isang araw, napadako sila noon sa merkado dahil ito sa dami ng aning gulay at kailangang tulungan ng kapatid at nanay. Itong kapatid na babae, tawagin natin sa pangalang Myla. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nasa merkado sila, bigla na lamang hinimatay itong si Myla. Kaagad namang inasikaso nila ni Bado ito. Habang ang nanay Elisa noon ay sobrang nag-alala. Baka daw ginutom dahil wala itong agahan. Hindi ito kumain gawa ng nagmamadali.
Pero nang mahawakan ito ni Dondon, sumimangot ang mukha nito. Nakita ito mismo ni Bado. Napakaseryoso na mukha ni Dondon. Tapos tayo at sipat sa paligid nun. Nagtanong naman si Bado kung ano ang problema. May sumusubok sa akin. Nasa paligid lang. Tinamaan ng orasyon si Myla. Sino kaya yung taong to? Nang marinig ni Bado ang sinabi ni Dondon, dali-dali siyang nagpalinga-linga sa paligid at tinanaw ang lahat ng mga tao. Maraming tao gawa ng merkado yon at araw pa talaga ng tabo nun. Napapamura si Bado. Nagtanong ito kung anong mangyayari kay Myla. Ang sabi naman ni Dondon, huwag mag-alala dahil natutulog lamang daw ito. Hindi gaano kalakas ang orasyon. Natanggal niya umano kaagad yon. Tapusin na muna natin tong pagtitinda. Nay, huwag ka na mag-alala. Walang mangyayari kay ate. Mamaya sa akin yan. Talaga mayayari talaga yan. Sa kabila ng mga sinabi ni Dondon, hindi na panatag si Bado. Kung kaya't sinabi nitong sila na daw ang tatapos sa pagtitinda dahil aalamin niya lahat ng kinikilos ng mga tao at mamaya ibabalik ito. Mabilis na umalis si Bado. Hindi na nagawang mapigilan ni Dondon. Hindi din siya sumunod. Natakot si Dondon noon na baka may gawin pang iba kapag iniwan niya ang kapatid na babae at ang nanay. Nagtimpi si Dondon at ilang saglit noon ay bumalik itong si Bado. Ang sabi, doon umano sa may sugalan. Bigla na lamang may bumangga sa kanya. Kakaiba umano tumitig yon. Bakit ka ba kasi umalis, kuya? Tigas ng anit mo eh. Ayan, may baon kang parusa. Mabuti at may ginawa ako sa'yo. Nakilala mo ba? Oo, nakita ko na yun isang beses eh. Doon sa bukana ng daanan mula sa atin. Sa tabi ng kalsada. Yung sinabi ko sa'yo noon na duda ako sa taong yon. Tumango si Dondon. Tapusin lamang daw nila ang trabaho at sunod nilang gagawin ay kokomprontahin nito. Namimersonal na umano at nang dadamay ng ibang tao. Pagsapit ng tanghali, nung kukonti na lamang ang paninda, nagmungkahi itong si Dondon na iligpit na lamang ito at doon na lang sa lugar nila ilalako para maubos. Sumunod naman noon ang kanilang ina at sa mga puntong yun ay kagigising pa lamang ni Myla. Ang sabi nito, may tao umanong dumaan sa kanyang gilid nun at para bang bumubulong. Pagkatapos noon ay saka pa lamang siya nakaramdam ng pagkahilo. Hindi naman na ipinaliwanag pa ni Dondon. Basta pagkatapos mailigpit ng mga paninda, pinauwi na ang ina at ang kapatid na babae. Nagpaiwan si Dondon at Bado doon sa merkado. Hinanap nila ang taong bumati sa kanilang kapatid. Tumungo sila sa sugalan. Naroroon pa ito. Kung kaya naman sinabi ni Dondon na magkunwari silang wala, nakaagad naman sinang-ayunan ni Bado. Pero nagtanong ito sa kung anong gagawin nila. Lalapitan ko, tapos bagatin mo kung sakaling umalis sa tabi ko. Lumapit ito sa sangkatutak na nakatoka doon na nagsusugal. Tarian ng manok yon. Kinakabahan si Bado. Pasimple siyang sumipat sa tao. Naroroon pa rin ito pero alam niyang nakikiramdam sa kapatid niya. Napakakalmado umano nun. Samantalang si Dondon naman, noong makalapit ay walang paligoy-ligoy na sinabing, "Huwag mo nang ulitin yung ginawa mo sa kapatid ko ah. Sa oras na umulit ka pa, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo." Pangalanan na lamang natin yung lalaking yon na si Ireneo. Tumawa yun at kinalabit si Dondon at ang sabi nito, doon daw sila sa walang tao. Akala naman ni Bado noon natatakas ito kasi nga papalabas yun ng tarian. Pero nakita niyang nakasunod si Dondon dito at nakahudyat pa ang kamay. Nawari ba'y pinapakalma ang kapatid niya. Nang mapadaan na,
Mahinang sinabi ni Dondon na sumunod si Bado sa kanya. Nakarating sila sa likod ng tarian. Sagingan sa bandang yon at may mga tao pero mangilan-ngilan lamang. Nagsusugal din ang mga yon na kung tawagin ay taksi. Walang ano-anong sinabi ni Ireneo na sinadya niyang batiin ng kapatid para malaman ang totoong nakatagong abilidad. Doon mismo sa maraming tao. Para wala nang magawa si Dondon noon kung hindi ang lumitaw talaga. Tama ang ginawa niya na hindi sa mismong lugar nila Dondon at Bado ito nangyari. Dahil kung dun pa, hindi niya makikilatis ang binatang yon. Ang dami mong sinabi. Yun lang ba? Bakit hindi ka nalang lumapit sa akin at kausapin ako? Bakit kailangan pang manakit ng kapamilya ko? Hinahamon mo ba ako? Sobrang dami niyo na pero siguro ikalawa ka na sa papatulan ko. Ganun na nga. Susukatin ko ang lakas mo na siyang naging maingay sa amin. Ang abilidad mo daw, napakabilis. Ang bilis mong makapagpagaling ha. Wala namang ibang rason yung katulad mo kapag lumapit sa akin eh. Magkakapareho lang kayo. Wala naman akong tinatapakang tao. Katulad niyo tumutulong din ako. Hindi ito palakasan. Ang nakasalalay dito yung responsibilidad na siya namang pasan-pasan natin. Total, narito na rin eh. Bakit hindi mo simulan? Ikaw ang bahala sa kung anong gagawin mo. Pero pinapaalalahanan kita. Mapapahiya ka lang. Nakakabanas na kayo.